Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sugutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayad sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan magabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Easter Sunday sa ating lahat. Okay, so before ta mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Midasiplon. Meron siyang 75 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 44 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan rin po si Sandra Maranon. Meron siyang 14 na mga comments. And Orlando Esperanza. Meron siyang 12 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, laging nag-shares ng ating mga videos at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Ising Mariano, Moonflower, Nympha Nazaret, Adeluisa Taha from Riyadh. Nandyan rin po si Rosalina Dumawal from Vancouver, RGA Itarxa from Hong Kong, Florfigo Mapak, Maria Jerdelisa. Nandiyan rin po si LC Adaman, Estrella Ramos, hi to Kelly de Guzman Capono. I-shoutout natin si Aurelia Castillo from San Jose del Monte, Bulacan. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. And hi to Derek Erwina Argilies at Derek William Mayo. Siyempre, hindi nagkakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today's Easter Sunday mga kabayan and I'm very sure na kayong lahat ay happy ngayong araw. Kasi ngayong araw mga kabayan, siyempre alam mo natin, ngayong araw po ay tayo po ay nagdiwang sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong si Hesukristo. At saka siyempre, paalala lang po, doon po sa ating kababayan po na mag-swimming doon po sa beach mga kabayan. So, take care na po tayo at saka bantayan po natin po ang ating pamilya, lalo na yung mga bata mga kabayan. So, dito rin po sa bayan ni Sir Ivan, dito po sa lugar namin, meron pong mangyayari na event, Color Walk mga kabayan. Alam niyo ba yung Color Walk na kung saan yung kayo po ay maglalakad dyan sa daan, marami kayong makabayan kasi nga yun po yung okasyon. So kayo po ay babasahin po ng tubig na merong kulay makabayan. So yan po yung big event dito yearly na mangyayari po sa lugar ni Sir Ivan. Okay? Color Walk. So I am not sure kung ako ba makapunta doon, makati makabayan. Depende lang ho yan kung tayo po ay tayo po ay matapos kaagad dito sa ating vlog. So makakatin po si Sir Ivan. Okay? So anyways mga kababayan ko,
kahapon, di ba, Black Saturday, which is supposed to be, tayo po ay mag-relax mga kabayan, tsaka magmuni-muni, kasi nga, Black Saturday, patay po yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, ang dami pong nangyari mga kabayan, as in, maraming nangyari. So, before natin puputahan po yung mission ni Peebles Talakira doon po sa Marabeles, Bataan mga kabayan, kasi nga ang dami pong post po ni Peebles kahapon. Di ba, kahapon, Black Saturday mga kabayan, pero meron palang mission si Peebles Talakira doon sa Marabeles, Bataan mga kabayan. So, mamaya, pag-usapan natin po itong si Peebles. But for that, kahapon po mga kabayan, may nakita ako na interview nitong presidente po ng False Asia, ng False Asia Incorporated mga kabayan, doon po sa vlog ni Christian Esguera. Yes, meron siyang interview doon. Kaya lang meron napansin si Ivan. Ano yan, Sir Ivan? Natapos na lang po ang kanyang interview mga kabayan doon po kay Christian Esguera. Hindi man lang niya nabanggit-banggit yung word na presidente mga kabayan. 'Di ba sila po yung nag-release po ng ng survey, yung first quarter na survey mga kabayan. 'Di ba yung latest na kung saan mababa po yung survey approval plus yung trust rating ni BBM. Tapos mataas po yung kay Sara Duterte mga kabayan. Yes, yung False Asia. Meron siyang interview ng mga kabayan. Natapos na lang ang kanyang interview doon kay Christian Esguera. Hindi niya mabanggit-banggit po yung presidente ng word mga kabayan. Totoo yan, hindi niya mabanggit-banggit doon. Kundi ang lagi niyang ginagamit na name po sa ating presidente BBM, Bongbong lang mga kabayan. Tapos kapag babanggitin niya na yung si Sara, abay kumplito, Vice President Sara Duterte, napaka-unfair talaga nakaduda mga kabayan. Hey! Diba, Presidente? Nakalimutan ko ng name Nakalimutan ko kanyang name po mga kabayan. Basta kamo po yung nagtatanong, bakit ganun ho, sir? Parang klarong-klaro talaga Huwag naman kayo mapahalata. Hey! Alam naman natin na ikaw po ay pabor doon sa kabila kasi sa panahon pa po ni Digong, palagi pong mataas yung survey rating ni Digong. Diba? Kilalang kilala ko namin, pero sana huwag mong pahalata. Doon po sa interview niya doon kay Christian Esguera makabayan, may napansin ako doon. Kasi according sa kanila kung bakit daw tumaas yung survey ni Sara Duterte dahil daw nag-ibabigla ang kanyang attitude makabayan. Binanggit pa nga doon para siyang sinupalpal po ni Christian makabayan. Ang ibig sabihin na para yung pananahimik ni Sara or para naging mahinahon daw si Sara, ito daw yung nabibigay simpatya dito sa kanilang mga followers. Kaya daw tumaas yung survey ni Sara Duterte. Yung trust rating, pati po yung approval makabayan. Yun ang kanyang ibig sabihin. Parang lumalabas dito na simpatya na lang sa mga Duterte yung lumabas po na survey makabayan. Kasi parang sinang-ayunan niya, pero syempre, dinipinsahan niya itong si Sara makabayan kasi lagi siyang sinupalpal dito ni Christian Esguera. Okay? So doon lang po sa kanyang rason kasi tinanong siya ni Christian na sino daw yung nagbayad dito sa isinagawa po na survey, yung latest survey makabayan. Ano yung bang kanyang sagot? Wala daw. Kasi nakasanayan daw nila makabayan, every quarter magbabalabasa sila ng survey rating na ganito. Since 1999 makabayan, ganyan na daw yung gawain po ng False Asia Incorporated. Nagbabalabas sila ng survey na hindi bayad makabayan. Nakakatawa naman. Hey, maniniwala ba tayo na hindi bayad po yung survey makabayan? Diba? Nakakatawa talaga Ginawa pa tayong tanga nito na taga False Asia. Nakakatawa talaga Sir, tanong lang tanong lang. Kayo po incorporated. At saka, paano kayo nakaka-revenue or kumikita na hindi kayo nagpababayad po ng survey? Sige nga, paano niya sagutin? Paano kayo nakaka-revenue? Incorporated ho yan, di ba? Korporasyon. At saka, siyempre, yung business makabayan, normal talaga na kayo po ay kikita. Business yan Di ba? Gusto nyo ba na kayo po ay mag-business makabayan at saka hindi kayo kumikita? Di ba, sir? Yun po ang rason. Gusto nyo ba na kayo po ay nagninegosyo at saka hindi kayo kikita? Normal talaga ho na merong nababayad, meron pong sponsor sa lahat po ng mga surveying ginagawa ninyo. Di ba, Tikiya? Di ba? Merong nababayad niya, nakakatawa talaga Ginawa pa tayong tanga makabayan. Tapos paano sila maglalabas po ng ganun na klase na survey na pumabor talaga doon kay Sara Duterte at saka maliit po yung survey, bumaba talaga, bumagsak talaga yung survey ni PBM. Trust plus approval makabayan, bumaba. At alam nyo ba, kung ilan lang po yung respondents makabayan,
Ilan, Sir Ivan? 2,400 lang, makahabayan. 2,400 lang pala. Tas grabe yung pag-hype dito ng mga DDS, makahabayan. Di ba ginagamit po nila yung survey na yan? Kasi daw, tingnan nyo, wala na daw ang gana yung mamayang Pilipino dito daw kay PBBM kasi daw hindi magaling maging leader, makahabayan. Hindi daw magaling ang pagiging leader niya. Kaya daw walang gana, kaya bumaba daw yung kanyang survey. 2,400 lang. Mamaya isasampal ko sa inyo. Meron ho tayong respondents na 22,000, makahabayan. Kasi ako po'y gumawa po ng survey kahapon. Diba? Doon po sa ating community. Yes, nag-post ho ako kahapon. Doon po sa ating community na yun po ay isang survey, makahabayan, for the month of April 2025 kahapon. Para ho yun sa Trust Survey, makahabayan. Diba ang sinabi ko doon? Ang sinabi ko doon sa ating survey, makabayan, kung sino sa dalawa yung inyong mapagkakatiwalaan. So doon po sa choices, si PBBM, ating presidente, pati po itong si Sara Duterte, makabayan. As titingnan natin kung sino yung mataas ang trust rating survey. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung interview ng chairman or ng president po ng Pulse Asia doon kay Christian Esguerra. For more details, let's watch this. For context, at this stage in an administration, malala ba itong kanyang survey numbers? Or, kunwari, compared to previous presidents? Compared to, let's say, ang makukumpara lang natin, tinignan ko yung mga numero ng mga dating presidente simula nung nagsimula ang Pulse noong 1999. Ang comparable sa kanya, si Glory Macapagal-Arroyo, midterm in 2007. Pareho silang parang isa sa apat lamang ang nag-aaproba o nagtitiwala. Pero ang kaibahan ni Bongbong ay lagpas sa kalahati ang hindi nag-aaproba at hindi nagtitiwala. Si Gloria Macapagal-Arroyo, nahati yung Pilipino nun eh. Merong approving, merong undecided, merong disapproving. Parang nahati sa tatlong grupo. Si Bongbong, mababa yung approval pero may majority yung disapproval. Mababa rin yung kanyang trust at majority ang distrust. So, parang naungasan niya si GMA kung ihahambing natin sa parehong punto ng kanilang termino in the midterms. Fairly maliwanag sa mga Pilipino, at least most of them, ayaw nila o gusto nila si Bongbong. Parang ganon. Oo, karamihan ay hindi gusto o hindi pinagkakatiwalaan, karamihan ay hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ilang survey ba o ilang buwan bago masabi na talagang pabagsak o meron trend na bumabagsak o tumataas ang mga numero ng isang opisyal, for instance? Well, mahal sabihin mo na pag naka-3 beses ka na bumabagsak, medyo mahirap na rin ma-recover, no? In terms of approval. Mas mahirap ma-recover yung trust, yung pagtitiwala. Kasi yung pag-approve, pag nakita nila siguro yung ginagawa mo, trabaho mo, pag medyo na iibsan na yung kanilang bigat sa kanilang hinaharap sa kanilang buhay, maaari siguro tumaas yan. May isang ang pag-aaral ng ginamit ay yung mga survey ng isa pang institusyon, the social weather stations. Parang idinidikit yung approval ng presidente doon sa kanilang assessment ng kanilang quality of life. Pag tinanong mo, bumuti ba ang kalagayan mo ngayon kumpara sa nakaraang taon o bubuti ba sa susunod na taon? Pag sinabi ng tao na mas mabuti ngayon kaysa sa nung nakaraang taon, makikita mo na tumataas yung approval ng satisfaction in the case of SWS ng kanilang ng Pangulo. So madali yung approval. Yung pagtitiwala, mahirap manumbalik yun eh. Pag nawala yun, ay kinakailangan suyuin mo mabuti. Okay. Sabi sabihin, let's say, nag-perform ng maayos itong si BBM for the next few months, pwedeng tumaas yung approval niya, pero not necessarily mahahatak yung kanyang trust ratings. Oo, ganun mangyayari. Nakita ko na rin yan, no? Sa mga survey na nagawa ng mga panahon, for example, ni Gloria Macapagal-Arroyo, nung nagsabi siya na hindi lang siya tatakbong presidente. Yeah. Nag-recover siya noon. Tapos nung tumakbo siyang presidente, malapit-lapit na eleksyon. So, in a sense, merong ginagawa yung presidente na maaring makapagpataas ng pagtitiwala, pero mayroon din siya maaring gawin o hindi gawin
na magpapababa ng kumpiyansa at tiwala ng mamamayan. Okay. Ito in the meantime, bakit naman tumaas itong trust and approval ratings ni Sara Duterte? Well, maraming kadahilanan. Isa siguro yung kanilang mga pahayag, yung kanilang paniniwala na parang may simpatya sa kanya, no? Hindi ko lang maintindihan kung saan nanggagaling yung simpatya, no, sa pamilya. Kasi kung titingnan natin, ang katotohanan dyan ay batay na rin sa sinasabi ng mga legal expert, legal naman yung ginawa sa kanyang ama. Yan ang isa, no? Yung sinasabi ko ang disinformation, yung naratibo na pinaparating nila na hindi dapat to ginagawa sa isang dating pangulo, na ito yung pag-aabuso ng kapangyarihan at ang nagiging biktima hindi lang yung tatay niya kundi pati siya. Nakita na natin yung pagtaas niya, pagbalik niya sa mayorya nung finale yung impeachment case noong February, Christian, umakyat na siya to a majority trust and approval rating noong February. So, nag-iba rin kasi yung tindig at lengguwahe ng Vice Presidente nitong nakaraang buwan. Napapansin mo ba, Christian? Medyo Diba? medyo nag-behave. Nagpaka-prim and proper. Kung ikukumpara mo nung nakaraang taon, sa communication research, diba, meron ka tinatawag na semiotics. Yeah. Yung pag-aaral ng imahe, yung visual, yung imagery, yung lengguwahe, etc. etc. So, may projection, no, na maaring nakakakuha ng simpatya, nakakakuha ng pagtitiwala. Bagamat sa katotohanan, dahil sabi nga niya, binawasan budget, hindi niya ginagawa, mas konting ginagawa niya trabaho kaysa ngayon. Siya na mismo nagsabi nun, di ba? So, yun yung maring isa pang pagpapaliwanag dito. Okay, so mukhang nakalimutan na ng mga tao yung kanyang pagmumura, yung kanyang kabastusan. Nag-iba nag-U-turn di ba? Tapos, ang isang nakatulong dito, Christian, pag ginawa mo yung process tracing, siguro kung natuloy yung impeachment trial, hindi siguro ganito ang numero niya. Dahil may momentum. Parang nabigyan siya ng reprieve di ba? Patuloy yung Good Governance Committee hearings, yun ang dahilan kung bakit bumaba yung kanyang trust and approval. Tapos nag-file ng impeachment, pero pagkatapos ng pagpa-file ng impeachment, wala nang naganap, no? Hindi natuloy yung impeachment trial, ayon sa pamunuan ng Senado, hindi na nila makakayanan sa susunod na pag nagbukas ang kanilang session. So, nabigyan na-relieve nga si Sara dun sa mga aligasyon, mga batikos na dapat ay dun sa impeachment court ay mapapatunayan kung siya ba'y dapat parusahan o hindi parusahan. At yung bigat ng ebidensya na dapat nahirap na sa kanya, na sa mamamayan, ay pinagpaliban hanggang sa susunod na kongreso na. So nakatulong sa kanya itong hiatus na ito. Tapos nag-intervene pa itong pag-aresto kay Digong na nararapat naman dahil batay rin to sa ating mapirmahang kasunduan sa ICC, na sakop naman to bago tayo naglumisan sa ICC. Pero nabigyan nila ng kakaibang storya na sabi ko nga sa isang yung bakit tumataas yung suporta ng mga kandidato ng PDP, parang na-activate yung kanilang mga supporters. Okay. Lalo na in the case. Doon sa in-explain mo, Prof, no? Parang it seems to me, short memory talaga yung mga Pilipino, or for lack of a better term, ipagka-fickle-minded. Kung ganun kabilis makalimot, ganun kabilis mag-swing yung kanilang opinion sa ganitong bagay na napakaseryoso? Hindi naman ganun kalaki yung inakyat ng kanyang approval and trust to begin with, no? Although it's beyond the statistical margin of error from survey to survey. Well, actually, totoo yan, makabayan. Kasi kung titignan ho natin, yung last na sinabi niya, hindi daw ganun kalaki yung pataas po ng survey ni Sara Duterte. Ang kanyang approval plus yung trust rating, makabayan. Ang kanyang trust, 61% makabayan. Ang kanyang approval is 59%. Yan daw ang buong quarter
March 2025 kabayan. So from January, February, March, so buong quarter. 61% daw kay Sara sa trust, pati po yung approval, 59% ang kanyang survey rating. Well, actually, hindi talaga ganun kalaki po ang pagtaas ng kanyang survey mga kabayan or magkano yung dadagdag dito sa kanyang survey rating. Kasi nga diba kung matatanaw natin, ang last time po na palabas po ng survey, itong Pulse Asia mga kabayan, diba that is December, around December yon, mga second week yata yun, if not mistaken, second week or third week ba yun, nagpalabas sila ng survey dito po sa kanilang quarterly na survey rating mga kabayan, ito pong Pulse Asia. Hindi ganun kataas doon. Kasi if I'm not mistaken, 59% yata yon, 59% ba yun o 57% dito po sa kanyang trust rating. Tapos dito sa approval, 52% mga kabayan, if I'm not mistaken. Diba yun po ang kanyang nakuha na rating. Hindi ganun kataas ang nakuha o nadagdag po na rating ni Sara Duterte. Na-highlight lang kasi klarong-klaro mga kabayan, bakit? Dito po sa trust rating plus approval rating po ni PBBM, ma-highlight kasi, mapansin mga kabayan kasi sobrang baba. Pero hindi po ganun kataas kay Sara. Masyado lang mababa ang dito kay PBBM. Kaya napansin kaagad mga kabayan. Diba? Tapos dito po sa sinabi ni President po ng Pulse Asia na dahil daw siguro dahil po sa nangyari daw ng PDP laban, dahil daw sa nangyari dito kay Digong na aresto mga kabayan, pati po sa nangyari dito kay Sara na kung saan na-impeach mga kabayan. Kaya daw nag-activate ang simpatya ng mga DDS mga kabayan. Doon sa kanyang sinabi, nagdududa ako bakit mukha yatang ang kanyang pinagtatanungan dito mga kabayan, grupo ng mga DDS. Or baka wala siyang pinagtanungan po ng mga respondents mga kabayan. Ito na lang po ay gawa-gawa na survey. Kasi siguro nakita po ni Presidente ng Pulse Asia na masyadong binugbog itong si PBBM po dahil po dito sa gawa ng mga DDS supporter mga kabayan. Diba? Parang nakaduda talaga kasi sobrang baba mga kabayan. Ako hindi ko maniniwala na ganun po ka baba or ganun po yung survey rating ni PBBM. That is really questionable mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga unang-una, di ba sinabi po ni Christian Esguerra na dahil daw nag-iba po yung mode ng mga mamayang Pilipino kasi daw nakita ito si Sara Duterte na nag-behave mga kabayan. Nag-iba ang kanyang mode. Ipaalala natin kung ano ba yung mode meron itong si Sara Duterte. Siguro nakalimutan lang mga kabayan na meron pong bipolar syndrome itong si Sara Duterte. Diba, this is how many days ago mga kabayan, diba meron siyang inilabas po na statement, nabigay siya ng mensahe para po sa Holy Week. At saka ito po'y hindi tugma talaga sa kanyang totoong karakter plus attitude mga kabayan. Let's watch this. Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, Tangina mo ka! pag-aayuno, Putang ina mo ka! at pagbubukas ng ating puso Putang ina ninyo! ngayong Semana Santa. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Manalig tayo, Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. magkaisa tayo, Putang ina ninyong lahat! malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God save the Philippines. No joke. Okay, so dito na po tayo. Mr. President ng Pulse Asia, ipapakita ko sa inyo kung ano rin po yung mga sasabi ng ibang mga kababayan natin. Hindi lang po yung meron kayo pinagtanungan daw? Meron ba pinagtanungan mga kababayan? I don't think so. Ito totoo. Meron talagang tinanong mga kababayan kung ano ba ang kanilang masasabi dito sa performance ni PBBM. For more details, let's watch this. Ay, tapos ma'am, good afternoon. Pwede po kayo ma-survey, ma'am, okay lang? 5 seconds lang. Ma'am, bilang Pilipino, anong bibigay mong grade sa Pangulong BBM sa kanyang panunungkulan bilang presidente? 1 to 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Siyempre 5. 5? Bakit pa 5? Siyempre marami naman na siya natulungan, hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Gaya po ng ano po alam niyong nagawa na ni BBM? Sa mga magsasaka na nagbigay siya ng lupa. At least kahit paano malaking bagay na yun sa mga magsasaka na bayaran ng mga utang ng mga, ng mga magsasaka. Siyempre yun lang malaking bagay na malaki ng tulong. Kaya hindi lahat mabigyan ng mahihirap pero sa mga magsasaka sila yung totaling talagang hirap.
Ma'am, tawag dito, may mga naririnig tayo na sinasabi ng mga Duterte, ni BP Sara, ng pamilya Duterte tungkol kay BBM na bangag daw, kasi walang ginagawa. Ano masasabi niyo po ron? Bangag? Parang hindi naman. Kasi kung ang isang bangag, lutang yan kung totally lutang. Pero pagka ang presidente natin humarap sa mga banyaga, nakakapagsalita siya ng ayos. Kumbaga nasasabi niya yung gusto niya na tulong para sa Pilipinas, lahat na i-elaborate niya. Paano masasabing bangag? O ang isang tao, Hindi ka naniniwala? hindi ako naniniwala doon kasi ang isang bangag, pag lutang ka, wala kang alam kundi para ka laging nahahay. Paano naging ganun si Marcos? Sana tulungan na lang natin ang ating Pangulo, ipagdasal na natin ang kalusugan niya para maging maayos ang buong Pilipinas. Hindi yung sisiraan natin na wala naman kayong pruweba. Yung video, naniniwala ba kayo doon sa video na nagpupulburon daw si BBM? Di ba merong lumalabas uli ngayon? Marami namang fake news Kahit na isang tao walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan basta gusto lang nila. Pero kung iisipin mo, kung katulad sa nangyari sa Yolanda, di ba? Ngayon lang natin, kahit ako, ngayon ko lang nalaman na nandun si BBM, na hindi naman siya, kumbaga wala siya sa gobyerno ng that time. Pero awa naman ng Diyos, marami siyang natulungan. Kaya wag na lang natin siraan ang... Sabi nila yung mga Duterte daw, maraming natulungan din dati nung panahon ni PRRD. Sa totoo lang, ko noon, Duterte. Bakit ka mo nagbago? Duterte kayo noon? Duterte ako noon. Kaya lang, bakit ka mo nagbago? Kasi nung time na yun, hindi naman niya katunggali si BBM. Pero kung katunggali niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Kung mamimili kayo, sabay sila, BBM o Duterte, sino? BBM ako. BBM pipiliin nyo? Yes, kasi mula sa magulang ko, Ferdinand Marcos na kami. KBL pa nung araw. Mga parang loyalista pala kayo. Loyalista kami. Kaya hindi kami, dahil nung... Binoto niyo ba si Duterte nung tumakbo siya? Oo, binoto ko siya kasi wala naman choice wala naman pagpipilian. Kaya lang, kung si Ferdinand Marcos nung araw, mula ang mga magulang ko, maraming natulungan ang Marcos. Sobra. Pati kay Imelda. Si Imelda maraming natulungan. Kaya hindi pwede mabura sa amin ng Marcos kahit ano pang paninira nila. O, tingnan nyo, isang DDS supporter makakabayan, bumaliktad, sumuporta ngayon kay PBM. Kasi yan naman talaga ang tama makakabayan. Diba? Dapat suportahan natin po kung sino ang namuno ngayon. Kasi nga, kung magtatagumpay ang isang presidente, tagumpay ho natin yang lahat makakabayan. Kaya nga magaling siya mag-isip o talagang matino siya na isang DDS makakabayan. Hindi yung kahit na alam nyo na mali po yung ginagawa ng puo ninyo, okay lang sa inyo, sinasakyan ninyo kasi nga Duterte, di ba? Kasi meron ng ginawang korupsyon at saka makaibigan niya puro mga drug DL mga ano nga banggitin ganyan kasi nga medyo at medyo red flag siya sa sa YT. Yung DL kasi ang mga kaibigan po ni Digong mga DL at siya po ay alleged protector po ng mga DL makabayan. Di ba? Kahit meron na pong mga ebidensya, kahit meron pong nakikita na may ebidensya, meron pong nagsasalita, meron pong umamin, mga witnesses, okay lang sa kanila makabayan, di ba? Gunggong talaga Kaya okay po yung isang DD supporter na interview po ni Eliazar Makabayan. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic Makabayan, mamaya pag-usapan na ho natin itong si Peebles Talakera. But before that, i-shoutout natin, nandyan po si Leonardo Manansala, Ruben Gorospi from Los Angeles, hi to Shirley Risman, Berna Fernandez, nandyan po si Emilita Somailo Kilay, hi to Marilyn Digma, nandyan po si Ninoka Asor, Emel Concepcion, Freddy Gosman, Joanna Nabalta, hi to Cristita Ohore, hi to Tony De Los Reyes, Banis Milagros, Josephine Carpio, Flora Madrid, and hi to Tess Paraon. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-jump doon kay Peebles Talakera, uunahin muna natin po itong si Harry Roque. Itong si Harry Roque, di ba siya po'y bumanat ngayon, talagang sunod-sunod po binanatan niya si PBM. Di ba pinaparinggan niya lagi makabayan? Kasi nga daw po tungkol po doon sa inilabas nila or ipinakalat nila na fake na video, yung pulboronic video makabayan, iginigit nila, ito daw ay authenticated, ito daw ay legit makabayan. Di ba yan pong banat ng mga DDS, pati po itong si Panot makabayan. Alam niyo ba kung sino si Panot? Itong si Harry Roque. Di ba Panot po ang tawag ni Peebles doon kay Harry Roque makabayan? Panot daw. Di ba? Yun po ang kanilang banat. Tas ngayon, gusto nilang paaminin si PBM na gumagamit na makabayan. Totoo daw yung video na yon. Kaya meron siyang sinabi na God knows who does not pay the makabayan.
Diba? God knows who does not pay. Ang pangit talagang pakinggan itong si Roque, sumusobra makahabayan eh. So ngayon, ito po yung balita that is 3 days ago doon po sa Politico. So ngayon, di ba sinabi ko doon sa ating intro na si Pibos, meron siyang mission makahabayan. Si Pibos, siya po ay nag-iipon ngayon ng mga ebidensya. Malamang sa malamang, ito po'y kanyang gagamitin sa next na hearing makahabayan. Yes, meron pong next na hearing at yan po'y kaabang-abang talaga. Si Pibos, pumunta siya doon sa Maribeles, Bataan kasi siya po'y nag-ipon po ng mga ebidensya. Ang kanyang mission tungkol dito sa paglaland grabbing or pagnanakaw daw ng lupa doon sa Maribeles, Bataan. So ang pinantahan po ni Pibos Talakera, pumunta siya doon sa island makahabayan. At during po sa kanyang journey, meron siyang pinagtanungan po na mismong taga Maribeles, Bataan. Ito ang ebidensya. Yung dito sa GICC sa Maribeles, GICC ang pangalan. Yan, yung building na malaki dyan. So, nung na-raid yung sa Bagak na Pogo, nag-alisan yung mga nandyan. Biglang nawala yung mga nandyan. Oo, bigla daw nawala yung mga nandyan. At halos ilang tao yung ano nila doon? Marami, mga 2,000 naman. Ay, anong year yan? Last year lang. Ah, okay. Last year lang daw po. Last year lang. Yan, ituloy na lang natin mamaya dahil medyo maingay. Kuya, yung tinatanong kita kanina, after nung na-raid yung sa Bagak na Pogo, nag-alisan yung mga Pogo dito. Yung GICC ba yun? Oo, doon. GICC. So, mga ilang tao yung mga nagtatrabaho doon? Mga 2,000 plus yun. Marami. 2,000 plus? Tapos, anong year yun, kuya? Mga kwan yun, nakagsimula yun, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. So, Pero panahon last year pa lang ni, sila, last year lang sila nag-alis. okay. Bago mag-pandemic, tapos panahon yun ni Duterte, tapos last year lang sila nag-alisan dahil nagkakahulihan na. And mostly mga Chinese, no? Opo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Maribeles. Napakaganda po pala ng lugar, kaya ganun na lang yung ano. Maraming salamat, kuya. Thank you. Ganun na lang yung interest ni Harry Roque na makuha yung lupa dito. At plano niya na talaga na floating yacht kasi nga napakaganda ng dagat. Humanda ka ngayong panot. Kung yung kinikwento niya kanina, may 15. 15 pong katao yung binili pong lupa dito. Ngayon po yung lupa pong iyon, dyan po sa taas, hindi po dito sa mismong beach. Ngayon, ang nahabol po noon si Mr. Abris po, yung pong dito daw po sa may beach. Pero hindi po itong beach ang binenta po. Kaya Harry Roque sinasabi. Yung po yung 15 katao na nagbenta po sa taas po. Yun yung sa taas. Pero ito Pero- yung nabili na. Pero kasi ang nakalagay yun sa canceled title, First Bataan Holdings, pag may-ari po yun ng asawa na yun. Kaya Harry Roque din yun eh. Opo. Yun nga po, pinalalabas po nila ang nabili po nila 300 hectares po. Pero wala pong 300 hectares. 410 nga daw po yung nabili nila. Yung sinasabi. Wala po. Pero meron talaga sila yung nabili talaga nila, which is yung nasa taas. Talaga po nagbenta sa kanila. Ah, personal na sa nabenta. barangay Biyaan. Okay. Tapos, hindi naman po nila naipulit eh. Hindi Kasama fully po paid. sila, hinulog-hulugan po. Kasama po yung mister ko doon, si Mr. Victor Calero. Okay. Meron din po ba kayong lupa sa taas? Meron po. Na ibinenta niyo sa kanya? Opo. Magkano po? Sa pilitan pong bentahan dahil ang dumating po sa amin deed of sale na po. Hindi po talagang dahil ang titulo po sila na po yung dumukot, hindi po kami. Dinukot po nila yung titulo. Opo. Kaya ang dumating sa inyo yung deed of sale na. Opo. Nung nagkabayaran na po sa barangay, hindi pa binayaran ng buo. Opo. Ngayon po ba ay nabayaran na kayo ni Harry Roque ng buo? Hindi pa po, 3 years na po yung 3 years na po kayong hindi nababayaran ni Harry Roque ng buo. Okay, panot. Okay. Tingnan mo yung pinaggagawa mo sa mga tao, napakahayop mo. Sige po, natanggap mo po. magkano po yung natanggap niyo kay Harry Roque? Bali, po yun, nasa 1.2 po. Magkano niyo po ba nagbinenta? Kasi po ang po sa kanya doon, 4 million po ang halaga po. 4 million po yung halaga ng lupa, ang naibigay lang po kay nanay, sa kanyang asawa ay 1.2 lang. Ilang taon na po ngayon na nakakaraan? 3 years na po. 3 years nung hindi binayaran. So, panahon pa yan nung nakaupo siya kay Duterte. Yun po ba? Spokesperson pa po siya. Hari,
tandaan mo, isa kang government official. Hindi ka pwedeng bumili ng ganyan. Bawal yan sa gobyerno. Bawal. Dahil nakapwesto ka eh. Kita mo yung mga katarantaduhan mo. Abuse of power ka din. Naghahabol pa nga po sila dito sa mga binili po nila dito sa taas. Ang pinalalabas po ni Mr. Abres, ito daw pong beach ang nabili niya. Alam po? So daw pong beach, hindi naman Hindi po ito yung beach ang nabili niya. Ang nabili niya po yung taas. Tapos kung gusto nilang ang clean po. Grabe no, ang buong beach pala or buong isla ang plano nilang bibilhin makabayan. Grabe itong si Roque, mapira talaga. Tapos tingnan nyo si nanay na reklamo kasi nga 4 million pesos po yung halaga po ng lupa na ibininta sa kanilang makabayan. Tapos ang ibinayad po ni Roque 1.2 million pesos lang. Tapos 3 years na, hindi pa rin po bayad makabayan. Tinakbuhan yata. Hey, grabing ginawa lang makabayan. No? Kawawa talaga mga kababayan natin eh. Tapos ngayon, ang malaking tanong makabayan, dito na nakikita no? Dito na nakikita na marami talagang pwedeng ikakaso kay Harry Roque makabayan. Kasi nga noon, nung siya po ay bumili po ng mga lupa, government official siya makabayan at yan po ay bawal. Tapos ito po ang malaking tanong makabayan, kung paano nila napakansil itong lupa na to. Tapos tingnan nyo, dito makabayan, Certification of Condonation with Release of Mortgage. Ito po ay under po sa CLOA makabayan. Ito po ibigay po ni PBM. Diba? Tingnan nyo ang dokumento dito makabayan, Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Tapos ang nakapirma dyan, Ferdinand R. Marcos Jr. makabayan. Kay PBM na po na time. So pirmado ni PBM. Yan po ibigay po ni PBM makabayan. Pero bakit yan na-cancel? Diba? Paano kaya? Sino ang tumulong dito makabayan? Or sinong salot nandyan po sa gobyerno natin kung paano yan napakansil. Diba malaking katanungan talaga eh, hanggang meron pong ipinost itong si Pibos Talakira kanina makabayan for how many minutes ago, meron siyang inilagay dito na mga pictures na kasama po ni Harry Roque. Tapos ang post ito ni Pibos Talakira, bakit nyo dinilit yung mga pictures nyo sa mga Facebook, mga bossing? Saka ko na sila papakilala sa inyo ha. Tapos binigyan pa tayo ng palaisipan po ni Pibos makabayan. Tapos titinahon natin, kung titinahon natin po itong mga taon itong makabayan, di ba nandyan po si Harry Roque. Tapos yung nakapalibot dyan, meron pong nilagyan po ng circle makabayan. Ang comment sa baba, kasi nagbasa-basa ako sa mga comments sa baba makabayan, para daw kamukha doon sa ginamit na pulburon video makabayan, para daw kamukha. Meron pong palaisipan na baka itong mga tao na to nasa gobyerno makabayan. Kasi itong mga tao to inimbestigahan na ngayon. Sino yung kasama ni Harry Roque? So meron pong nakalagay po na follow-up post itong si Pibos Talakera, mukhang involved dito ang gobyerno. O nandyan po sa asesor makabayan. Kasi according po kay Pibos, biro mo yung asesor sa munisipyo sa Bataan, dating nagtitinda lang ng plastic, yung asawa. Ngayon, ang dami ng kondo at labas-pasok ng bansa. Sana all. Nako, ayusin nyo lahat ng ginagawa nyo, baka ma-lifestyle check kayo. Diba? So ang tanong natin, sino kaya yung mga tao na yun na kasama po ni Harry Roque na unang ipinost ni Pibos Talakera makabayan? Kasi chinek ko ang kanyang account ni Pibos hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakita, hindi niya pinangalanan kung sino yung makabayan. Siguro lang ha, baka malalaman na ho natin sa next po na hearing, doon na po ito papangalanan makabayan. Siguro lang, kasi ito po ay under investigation ho ngayon, ito nakuha po ng mga ebidensya ni Pibos Talakera. At sana bigyan po ng proteksyon ito si Pibos kasi marami siyang alam dito po kay Harry Roque makabayan. Talaga pong walang takot na binangga ni Pibos Talakera itong si Harry Roque. At alam mo natin, marami pong galamay yan. Marami pong mga tauhan yan si Harry Roque makabayan. Kasi nga mapera yan eh. Tas tauhan yan ng Duterte makabayan. Alam ho natin po yung mga Duterte makabayan. Kaya-kaya ho yan mabangbang, di ba? Kaya-kaya ho yan na magpaligpit po ng mga tao. So sana nabigyan po ng proteksyon itong si Pibos Talakera. Kasi alam mo natin na kanyang binangga makabayan. Di ba nakakatawa talaga itong si Harry Roque? Sana umuwi na lang itong si Roque at harapin niya ang kanyang mga atraso makabayan. At malamang sa malamang, kung hindi man uuwi itong si Harry Roque,
pwedeng magagamit or pwedeng gamitin yung nakuha po ng mga ebidensya ni Pibos Salaquera at saka mag-file siya ng kaso makabayan doon sa NBI o doon sa korte na pwedeng ito'y magiging sagabal sa pag-a-apply ng asylum doon sa Netherlands makabayan. So ito po yung magiging malaking balakid sa paghahanap po o sa pag-apply po sa application po ni Roque ng asylum doon sa Netherlands. Ito po yung kaabang-abang talaga, di ba? So anyways, dahil po napag-usapan natin itong si Digong makabayan. Well, papakita ko sa inyo kasi meron ditong insecure kasi sabi nila na insecure daw itong si PBM na post dito po sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Ito pong si Pam makabayan, si Pam ng Third Floor Studio. Sabi niya, more destructive blows coming soon. Madami na kasing threatened. May kuting din, di ba? Alam mo natin kung sino pong tinatawag na kuting makabayan, di ba si PBM? May kuting din na insecure da makabayan. May kuting din na insecure. Insecure ba si PBM? Insecure ba yung nagtatrabaho ka ng tama makabayan at saka ikaw po ay sumunod lang po sa batas? Insecure ba niyang ganyan, Pam? Tas ngayon, meron siyang post makabayan. Binanata niya kasi itong si Jean Fajardo, spokesperson po ng PNP. Di ba kahapon, nabigay na ho sila dito ng kanilang report makabayan tungkol doon sa kidnapping case kay yung si Anson Key or Anson Tan yata ang kanyang Filipino name makabayan. Kasi ito pong si Anson Key, siya po isang Filipino-Chinese businessman. Yung may-ari po ng Elson yata yon, Elson Steel if I'm not mistaken. Tapos siya po, di ba, siya po kinidnap doon po sa May Pasig hanggang siya po nakita doon sa Rizal na yata yun siya nakita makabayan na siya po nakahandusay na po, patay na kasama po ang kanyang driver. So dito po sa issue, dito po sa talang karumal-dumal po na nangyari dito kay Anson K. Sa hindi po nakakaalam, siya po ay kinidnap. Ngayon, ito pong grupo na nagkidnap sa kanya makabayan, di ba sila na po ay nabigyan dito ng ransom na 60 million pesos. Yun po ang paunang bayad or ransom makabayan. Hanggang yan po ay nadagdagan ng 100 million pesos ng pamilya po ng biktima. Di ba binigyan po? So, all in all, 160 million po ang nabigay po na ransom doon po sa kidnapper makabayan. Pero, tinigi pa rin yung si Anson Key, pati po ang kanya pong driver makabayan. Talaga pong nakaaway. Di ba? Isa pong Filipino-Chinese. Yun po isang businessman makabayan. So ngayon, kahapon, inilatag na po ang report ni spokesperson Jean Fajardo kung paano nila nasakote, paano nila nadakip po yung nakidnap at saka pumatay dito po kay Anson Key makabayan. Diba? Detalyado po ang pag-report ni Jean Fajardo kung paano nila nakita, paano nila nasundan at sino po yung mga pinagtanungan nila at saka meron rin pong sumurrender sa kapulisan makabayan at yun po involved rin po dito sa pagkidnap kay Anson Key. Alam niyo ba yung mastermind po ng grupo niya makabayan? Isa pong Chinese. Pure Chinese. So, hindi dito binaliwala baka involved ito sa Pogo or merong konektado ito sa Pogo nga kaso makabayan. So, yan po yung under investigation pa po hanggang ngayon, okay? So, dahil po sa balita na yan, ito pong si Pam ng Pambansang Dalaga ng Pilipinas, tauhan po ni Digong na insecure makabayan. Tapos sabi niya, tapos bukas papakawalan daw makabayan yung kidnapper ng IS student, asa na? Daming drama ni Jean. Alam nyo, itong mga didis makabayan, talagang hindi natin sila naintindihan, no? Gunggong talaga kung merong nangyari na hindi maganda, babanata ng gobyerno. Tapos ngayon, meron pong magandang nangyari makabayan, resolban nila yung kaso ng kidnapping case, meron pa rin banat, gunggong talaga Hindi man lang nila na-appreciate po yung gobyerno natin, hindi man lang nila na-appreciate ito, yung effort isinagawa po ng kapulisan natin, yung gobyerno natin, at saka ni PBM. Diba? Hindi nila na-appreciate makabayan kasi nga ito po ay masakit sa kanilang mata. Itong mga balita na to, itong mga report na to, masakit kasi ito sa kanilang pandinig pati po sa kanilang mata makabayan kasi nga mapapahiya dito itong si Dekong. Mga high profile ho yan ang mga nasakote na makabayan or mga high profile ho yan na mga grupo.
Kasi itong grupo na to na nagkidnap po dito kay Anson Key Makabayan, konektado po sa Pogo Makabayan. Yung mga pinagdukot, yung mga dinudukot po ng mga empleyado po ng Pogo kapag hindi po nakakabayad siguro ng utang Makabayan or baka yung mga sumibat na ayon na sa Pogo, sila yung dumukot ng Makabayan. Konektado po itong nadakip ng PNP. So malaking grupo to Makabayan. Tapos hindi pa rin po na-appreciate ng mga DDS gunggong talaga eh. So ngayon, dahil nabanggit ho natin yung mga Duterte Makabayan, di ba ibinibida po lagi ng mga DDS na simpleng tao lang daw itong si Digong Makabayan. Simpleng tao lang, sibilang kumain, yung kanyang yung ulam Makabayan, 'di ba? Simple lang, pero nakalimutan siguro ng mga DDS na yan po ay na-debunk na noon na yung unang post ni Bongo na itong si Digong ay kumain po ng simple lang, walang ibang mga ulam, kundi yung yung rice lang, pati po yung gulay Makabayan. Di ba lumabas rin po yung picture na kuha po hindi ni Bongo, kundi ibang tao Makabayan na may kasama pala yun na lechon Makabayan. Di ba? Yan po ang patunay natin na lagi pong nagsisinungaling itong mga DDS. Lalo na ito pong si Bongo Makabayan. Di ba palagi silang nadidibang, palagi silang nasusupalpal Makabayan dahil po itong mga post ni Bongo hindi makatotohanan. Siyempre, meron pong ibang magpicture Makabayan. Yun nga, napagtanto natin, nagsinungaling po itong si Bongo. Pati po sa post ng mga DDS na simple lang daw yung bahay, meron itong si Digong Makabayan. Diba, hina-highlight nila lagi yan. Tapos sabi mga dito, bahay ni Tatay Digong sa Davao City, simple lang. Diyan mo makikita na hindi daw siya korap Makabayan. Hindi ba korap si Digong? Ikaw, nakarating na ba dito bago mo siya i-judge? Tatalungin natin yung nag-post Makabayan. Siya nakarating. Nakapasok ba siya sa loob Makabayan? Diba, nakapasok ba siya sa loob? Well, nakakapagpa-picture siya, dyan lang po sa labas Makabayan kasi ginawa pong parang tourist spot itong bahay ni Digong na dahil daw si Digong hindi korap, mali lang daw yung bahay Makabayan. May tanong tayo sa mga DDS. Meron na ba kayong nakita na video or pictures kuha sa loob ng bahay ni Digong? Sige nga, kasi ako po naglibot-libot Makabayan. Saka tinignan ko po yung mga old photos noon, wala tayong nakita dyan sa Google, dyan po sa YouTube, na lumang video or yung kuha sa loob ng bahay ni Digong Makabayan. Okay, so meron pong nagsabi dito, meron kasing nag-booking dito ang kanila pong kapitbahay Makabayan, yung kapitbahay nila. Sabi lang, simple lang daw sa loob, na meron dang ilan pong mga upuan, saka wala dang aircon Makabayan, only daw yung electric fan lang. So simple lang daw sa loob. Okay, so ipaparinig ko muna sa inyo Makabayan para meron tayong ebidensya. For more details, let's watch this. Walang ano lang, basta may maupuan lang tayo. May upuan ka lang doon. May electric fan. Kung meron doon, bago lang yung yung aircon sa loob kasi mainit. Pero ilang taon yun bago nagkaroon. Kasi ginano man siya ni Hanelet. Tingnan mo si Inday, may aircon, bakit yung bahay natin wala? Okay, so simple daw yung bahay ni Digong Makabayan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan ng mga DDS. Di ba nilagyan nga nila ng security Makabayan para daw hindi papasukin o hindi mapapasok daw ng PNP, baka daw lagyan po na alam mo natin yung mga ganun po ng mga estilo Makabayan. Di ba iniisip po ng DDS kasi yan po ay gawain po ni Digong na mag-implanta po ng mga ebidensya. Ngayon, takot sila sa kanilang sariling multo Makabayan. Baka daw yan po ay gagawin po ng current na mga pulisman natin, mga kapulisan natin. Kaya nga, meron pong security doon sa bahay po ni Digong. Okay? So wala pong nakita sa loob po sa bahay ni Digong. Ipapakita natin itong post last April 11 Makabayan. Ito po yung post po ni Kitty Duterte. Kung bakit ganito lagi yung mga post ni Kitty Makabayan sa loob. Diba? Makikita natin hindi yan simple. Alam mo natin po yung ganyang pormahan po na bahay Makabayan, malaking bahay ho yan. Diba? Tapos palagi po natin nakikita po si Kitty Duterte na siya po yung mag-picture-picture parang nasa area po na mga mamahalan po na lugar Makabayan. Parang subdivision. Napansin ba natin? Diba? Malagi pong nipipicture po si Kitty dyan sa labas ng kanila. Siguro bahay nila yon. Kasi nga, meron ng pong picture. Pinost itong si Pibos Talaquera the other day or I think mga almost week ago Makabayan na itong tungkol po sa bahay dyan sa BGC McKinley. Kasi ito yung post po ni Pibos. Sabi niya,
kaninong bahay itong nasa BGC McKinley? Pwede kayo mag-inquire para malaman ninyo kung kaninong bahay ito. Di umano, binibenta siya ngayon for 178 million pesos na makabayan. Bakit yan nasabi ni Pibos? Kasi daw, according doon sa nababasa ko sa baba makabayan, nakikita daw minsan itong pamilya Duterte na pumunta dyan makabayan. Siguro sila itong si Kitty, o baka nakita na dyan ito pong si Hanelet, or baka nakita na dyan itong si Digong. Kasi nga, kung titignan natin yung picture ni Kitty makabayan, parang nag-coincide yata. 'Di ba? Maganda yung sa loob, malamang maganda rin po sa labas makabayan. Well, alam mo natin, meron po mga bahay makabayan na simple lang titingnan natin sa labas. Meron ganyan 'di ba? Simple lang sa labas, pero pagpasok mo, medyo magara talaga at saka maganda po sa loob. Merong ganyan makabayan. Kailang kung ihahambing natin sa mga post po ni Kitty Duterte during siya po ay mag-walking makabayan, ibang-iba talaga talagang pangmayaman ang kanilang bahay makabayan. At yung bahay niya doon sa luma makabayan, pangbubodo lang po nila yung makabayan. Kasi nga para mahatak nila, para makuha nila yung sipatya ng mga tao. Pero alam ho yan ng mga DDS kung saan talaga yung location ng bahay ni Digong, ni Kitty at saka ng mga Duterte makabayan. Hindi po dyan. Nagpupunta na sila dyan para po mag-picture-picture, para po mang-uto ng mga tao makabayan. O diba? Meron na pong post itong si Pamansang Dalaga ng Pilipinas. Diba yung kanilang ginawa po na animated video para po kay Digong at saka kay Sara makabayan? Diba yung cartoons animated video? So, doon kasi sa nakalagay po ng lyrics makabayan, hindi kasi dito nagtugma sa totoong karakter po ni Digong at saka dito po kay Sara Duterte makabayan. Ang layo-layo talaga Talagang napaka-opposite. Di ba nakita na ba natin yung video ni makabayan na ginawa po ng mga DDS para dito kay Digong na siya daw ay parang pangpaawa effect lang po ng makabayan. Ginawa ito kay Digong, para kay Digong at saka kay Sara Duterte. Ito po ay sinupalpal ni Atty. Claire Castro makabayan. Each word, each letter, or each lyrics, in-explain yan ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya Gaganon ka agad ako. May mahulog. Ganon. Tingin naman yan sila. Kawawa. Sige pa. Diyan sa labi sa Manila, ginaganon ko yan. Pero maya tawag kabugin mo sa uli kunin mo. Pero drama yan. It was sa Diamond Hotel nung party ng pulis. Ginamit ko ito. Naganoon ako. Alam ko yung yellow Kasi pagtingin pa lang nila, masama ang tingin. Hostile na gano'n. So, lalo ako magdrama. Don't forget to fold your clothes, pair your socks in tidy rows, make your bed before you eat. Ibinulga ni dating Davao City Mayor Sara Duterte na siya rin man ay rape victim. Sa gitna yan ng pagbatiko sa amang si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa rape comment nito. Pero hindi na siya nagdetalye. My parents do not know about it. It was really a long time ago and immaterial siya sa akin. Nahiya ako magsabi na ganun. Pero kailangan ko kasi sabihin din to explain na ako, ganun din ako, pero I take no offense sa joke niya. So dito, nung sinabi ni VP Sara na siya daw ay biktima ng RAPE, ito ay kinundi na ni dating Pangulong Duterte at binansagan pa ito si VP Sara na drama queen. So isang best actor sa katauhan ni dating Pangulong Duterte at isang drama queen. At yung mga description na yan ay galing mismo sa kanila. Keep your slippers clean and neat. Take your meds, don't skip
skip a dose. Sa animated video na ito, napakaganda ng drama. At inamin niya nga na nagpapasalamat siya dahil bigyan sila ng bonding time dito sa Dahig. Because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. According to the Vice President, her time visiting the former president inside the ICC detention center has been one of the longest meetings she has had with her father. She recalls that the former president was always busy when she was growing up, but now they have the time to talk. Don't skip a dose. They'll keep you strong or close. Sa ganitong klaseng animation, nakita naman natin napakaganda ng gawa. Sa animated video na ito, napakaganda ng drama. Pero hindi kasi yan yung internal rules sa ICC. So siguro dapat discuss natin kung ano ba yung pag-aalaga na ginagawa ng ICC Detention Center dito kay dating Pangulong Duterte. Inamin naman nga niya na hindi naman daw naging maganda yung relasyon niya sa kanyang ama, nagkapatawaran na sila. Lumalabas pa nga yata na mas maganda pa ang pag-aalaga kay dating Pangulong Duterte kaysa naging relasyon ni VP Sara sa kanyang ama noon. Take your meds. Don't skip a dose. They'll keep you strong or close to close. Ito ang alagang ICC Detention Center. Una, kada araw ay bibigyan ng pagkakataon mag-exercise ang suspect or detainee at makapag-stay sa open air for at least 1 hour. How is he? Is he taking his medicines properly? Meron bang special nurse na or doctors na tumitingin doon just to make sure that he gets all his medicines? Yes, there is a doctor supervising his medical plan. Earlier this morning, I talked to the doctor, and then I was asking if she can explain to me what they are doing. But there's a doctor-patient confidentiality about that, so I just asked her just take care of him, and she said that she's doing that, and her visits are frequent with President Duterte because of his age, and she understands that he has medical conditions that need to be monitored. Pero yung mga medicines po niya sa Pilipinas, naiinom naman po niya dito? Yung tanong ng doktor sa Pilipinas, kasi meron siyang mga doktor doon sa Pilipinas, may medisina, pinadala natin dito yon, binigay natin doon sa loob. Yun yung gusto makuha ng doktor sa Pilipinas. Pero nagsabi yung doktor dito, sabi niya, hindi niya maibigay yan. But rest assured, sabi niya, I am a professional, I am a medical doctor. At may pocket money pa sila, 10 euros kada linggo. Di nga lang siguro kalakihan kamukha ng kanyang kinikita noon, hindi na rin siya makakapagbigay ng opportunity na makapagnegosyo ang kanyang economic advisor na si Michael Yang. At magagamit din ni dating Pangulong Duterte yung library facility, 1 beses kada linggo. Hindi lang yan, makakapag-shopping pa siya, pero syempre ang gagastusin mo ay base sa iyong allowance. So makakabili ka ng mga produkto, pero dapat hindi hihigit sa maximum value ng 75 euros. Tandaan natin na bibigyan siya ng allowance ng 10 euros kada linggo. May recreational activities, at ito yung medical care. Ano sinasabi sa internal rules? Medical care is provided by medical department. A general practitioner, a dentist, and a psychologist and or psychiatrist are attached to the institution. So alagang-alaga si dating Pangulong Duterte at hindi na kailangang i-remind dahil mismo mga doktor doon ang siya mag-aalaga kay dating Pangulong Duterte. Sinasabi pa rito, you can apply for consultation by completing a consultation slip. The nurse may refer you to the consulting hours of the physician, the dentist, the psychologist, or the psychiatrist. At ito pa, the physician may decide to change your current treatment and medication. So aalagaan ka talaga, titignan nila kung yung mga gamot mo ay tama para sa'yo. You may also take the medicines prescribed by the physician. If necessary, the medicines will be provided daily. O, bibigyan ka ng gamot. Doon na mismo, sa facility, sa institution mismo, ang pag-aalagang makukuha at matatanggap ni dating Pangulong Duterte. Pero syempre, para sa pag-iingat, sinasabi rin
na you must take your medicines in the presence of the person providing them. So yung sa animated video ay mukhang taliwas dito sa internal rules ng ICC doon sa institusyon. Sinasabi pa rin dito, a nurse may give you advice about medical complaints, give first aid, and may assist you in a prescribed medical treatment. So ganoon ang pag-aalagang ibibigay ng institusyon kay dating Pangulong Duterte. Say a prayer when the day is done. Thank the stars, the moon, the sun. Talk to God and sleep by 10. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong gano'n. Oh, di ba? Drama lang talaga yung ginawa po na animation, mga kabayan. Hindi tugma sa totoong nangyayari. Ibang-iba talaga eh. Kasi yung ginawa po na animation, mga kabayan, panguto lang ho yun sa kanilang mga followers. As usual, para po maawa kay Digong. Pero ang hindi nila alam, sila lang po ay inuto, mga kabayan. Okay? So, after that, mga kabayan, meron ipapakita sa inyo na kung saan sila po ay nagpapatulong na ngayon sa isang psychic. Kasi nga sila po ay desperado na at para gusto nilang malaman po yung future na mangyayari dito sa sitwasyon po ni Digong, mga kabayan. Before that, share pa natin. Nandyan po si Ray Gordo from Saudi. Hi to Rosalinda Gale from Washington, D.C. Nandyan rin po si Dioselin David. Hi to Shirley Fernandez from Hong Kong. I-shout out natin si Jemson, Jemboy Jeriel at Regine of Mandawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Monet Borromeo, Evelyn Garcia, Ashen, Alan Pilera from Davao City. Nandyan rin po si Ireneo Arroyo, Josephine Gallego, Elizabeth Habil Yunar from Hong Kong. Hi to Abby Smith from Arizona. Jess Tubtub from Calamba, Laguna. Juanito Claro, Elmore Lisgima. Shoutout daw sa taga Laguna, Lang Lumban. Hi to Romeo Alensonoren from New Jersey, USA. I-shoutout natin si Eden Gonzalez, Tinkerbell, Phil Macabato, Sports Shinobi from South Korea, Luisito Niedo, and hi to Leoncio Jr. Kaga. Okay, so ngayon, mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung kanilang psychic na DDS. Klarong-klaro talaga na DDS, mga kabayan. At para utuin ang kanilang mga followers, ginamit nila yung psychic na DDS, mga kabayan. Na according po ng psychic tarot card reader na ito, na makakalabas daw or makakauwi daw itong si Digong, mga kabayan. Depende kung anong klaseng makakauwi. Baka kasi nasa loob na po ng garapon, mga kabayan. At saka tatandaan natin po ang kanyang mga sinasabi kung ito ba ay mangyayari, mga kabayan. For more details, let's watch this. Nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Po kaya hindi, pag tunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito. Ito po ay ang kondisyon. Ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Kabalik po ang ating dating presidente. Nakita naman po natin, babae ang lumalaban. Ibinalaban siya ng kanyang anak, ng ating vice president. Makikita nyo po na napakatatag niya. Tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of labbing. Hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. So, mag-ingat po. Mag-ingat po ang lahat ng Duterte family kasi may isa pong lumalabas dito na nasa loob din po ng inyong nasasakupan. Pero, huwag po kayo mag-alala kasi ang muling pagsikat at pagbango ng mga pangalan at apelido ng mga Duterte. Ilalaban po sila ng bansang Pilipinas at ng mamamayan all over the world. Naalala niyo po yung huling tarot ko na sabi ay gagawa siya ng isang kasaysayan sa sa buong mundo na maaring matatak sa history ng Pilipinas at kikilalanin sa buong mundo. Hindi po ba nangyari? Ngayon po, ito naman po, isang magandang pag-asa na
dapat mapag-isipan ng mga kalaban ng mga Duterte. Ito po'y panawagan ha. Parot po ang nagsabi. Panawagan po ito na darating ang panahon, mas babango pa ang pangalan ng mga Duterte at kikilalanin sila sa ang sulok ng daigdig. Kaya ito po'y panawagan nyo. Kasi po, mamahalin ng sanlibutan ang pamilya ng Duterte. Come what may, nasa kapalaran po nila. Sa ngayon po talaga magulo ang sitwasyon. Yung mga nagtatanong po, ayon po dito sa tarot, ang ating dating presidente ay ayaw nang patakbuhin ang kanyang mga anak. Ayan, kaya siya nakaganyan. Kumbaga, ayaw na niya ng gulo. Hanggat maaari, ayaw na niya ng gulo. Didismaya din sila sa mga sitwasyon ng batas. Pero dito po ay mababaliktad ang sitwasyon. Dahil dalawa sa anak ng ating dating presidente ay tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng politika ng Pilipinas at ito po ay taong bayan ang maglalagay. Tandaan niyo po yung prediction na ito. Noon, dahil ang psychic nagsasabi ng totoo. May isang bansa ho ito na gumagawa ng isang malawakang tulong. Isang bansa na lalabas po na tutulong upang ang ating dating Pangulong Roa Duterte ay magkaroon ng tamang hustisya. Isang bansa, malaking bansa. Huwag matakot. Ito ay yung pamilya ni dating presidente. Ito ay natatakot kung ano ang kalalabasan. Actually, maganda ang kalalabasan. Sabi ko nga sa inyo maging bayani pa ang ating dating presidente. My gosh, malapit na po ang pagdidiwang ng Pilipinas. Isang terma na lang po ang hinahanap. Makakalabas ang ating dating presidente. Sabi ko nga po sa inyo, yung pirmang iyan ay napakahalaga kung kanino man ho yung pirmang iyan. Yun na lang po ang hinahantay. Pinagdamot ang isang perma, hindi ko alam kung anong perma ho yun, kasi tinta ho ang ibig sabihin yan, ay lilikha ng isang malaking kabiguan sa taong bayan. At iyon ang magiging hudyat ng pagbagsak ng isang pamumuno. So sana wag pong ipagdamot para everything is okay. Ito po ay tagumpay. Mararamdaman po natin ang tagumpay. Kaya lang po sana bilisan. Kasi po itong tagumpay na ito ay kinakailangang buhay na maiuwi ang ating dating presidente. Kasi po dito lumalabas na ang kanyang karamdaman ay nagpapahirap sa kanya. Ang ating dating presidente po, ayan po, ay nawala, knock on wood, kasi po ay may nakita po ako dito na pagdurusa ng kanyang karamdaman. Pag ito po ay nawala, ito po ay magsisilbing pagbagsak ng isang pamumuno ng buong angkan ng namumunong yun, kung sino man po siya. Kaya sana po ay magkatulong-tulungan na maibalik ang ating presidente ng buhay. Actually, for the first time in the history, nakalagay dito, ng isang ICC. Ayan. Bakit po sinabi kong ICC? Isang malaking pundasyon, asosasyon, pundasyon o tower. Nagsisignifies ito ng ICC. At nakikita nyo ang dalawang tao pa lang ang lumalaban. Ang anak na babae, isang lalaki at saka isang babae. Ang ibig sabihin po nito ay lumalaban talaga. At maniwala ho kayo, 1, 2, 3, 4. 4 na voluntaryo na namumuno sa ICC, hindi ko alam kung sino po ito kasi matataas, ay bumibilib at nagtataka. At sa ngayon, sila man
ay hindi makagalaw dahil natatakot sila sa impact ng reaksyon ng mamamayan. Kaya lumalabas po rito na maaari tayong magdiwang. Maaari pa lang nga kasi pinag-aaralan pa. Kasi mayroon pang kailangan pong isa lang perma. Okay na, wash ang lahat ng problema ng ating dating presidente. Wow. Sa kaguluhan hong ito ng ating na nangyayari sa ating dating presidente, tapos sa mga kaso-kaso, may isang tao na lihim na ayaw talaga pong makawala ang ating dating presidente. Kaya lahat ginagawa niya. Oh. May mga patalim. Naku, sino ito? Pero I doubt it kung sino man ho kayo. Wala ako kung mini-mention na pangalan kung sino ka man na ito o ayaw na ayaw niyang makawala ang ating dating presidente. Sorry to say, mukha pong magiging bigo ang inyong kagustuhan dahil magjo-join po ang ibang bansa. So, kung ako sa kanya, kung sino man tong tao na to, isang taong to na ay talagang mapakawalan ng ICC, ang ating dating president, wag na lang siyang mag-oppose. Makitulong na rin siya. Kasi ito, ito po ay lantaran at voluntaryong pagdating ng tulong at pag-asa sa ating dating presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin po, maraming bansa, maraming presidente ang tutulong sa ating dating presidente. Lalo na po, at lumabas dito na may bagong pag-asa. Malakas ang loob ng ating Vice President. Actually, kinagigiliwan na siya ng mga tao doon sa ibang bansa. Parating na pagsasama-sama ng mga Pilipino sa isang lugar na dadaigin pa po ang people's power. Ito po yun. Nangingilabot ako. Lalaban talaga. Talagang lalaban po ang ating Vice President. Siya po talaga ito. Talagang ilalaban niya, which tama naman. Pantayan, yung health po talaga niya. At itong mensahe na ang gusto po kasi dito sa mensaheng ito, iparating sa ating mamamayang Pilipino, natanggap daw po niya kung ano ang magiging kapalaran niya sa lungkot naman ang balita mo. And again, sabi ko nga sa inyo, may kumikilos na isang napakalaking tao, malaking isang bansa, dahil nakita niya talaga po ang pagmamahal ng taong bayan sa ating presidente. Ayan o. Babagsak po ang kanyang political career at baka po dumating ang time, kamuhian siya ng sanlibutan. Ito po ay isang politiko na may dahilan at may kinalaman sa pagkakahuli ko ng ating presidente. Again, health po talaga ang problema ng ating tatay, ha? Siya, okay siya, tanggap niya, nakikipaglaban ng anak niya, bilib siya sa kanyang anak, pero ang kalusugan niya, yun po ang ating bantayan, ang kalusugan niya. Natatakot po ako na baka ang kalusugan niya at ang depresyon, gusto niyang maiuwi siya sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang hiling niya. Ayun nakatalikod siya. Tinalikuran na niya lahat ang yaman basta makabalik lang siya sa Pilipinas. Yun lang po. At wag po tayong mag-alala. Darating ho ang pag-asa. Itutuloy ang impeachment. Maling move po yun. Alam niyo kung bakit? Kawawa po ang magsasagawa ng sinasabing impeachment. Kasi, nakita nyo, ang taong bayan ang maghuhusga at mawawalan ng tiwala sa kanila. Dahil sinunod-sunod na nila ang sitwasyon sa pamilya ng Duterte. Kaya, isang malawakan, ito po'y panawagan again sa mga nakaupo, na pag-isipan ang mga ginagawa. Kasi ang pagmamahal ng taong bayan ang magiging kalaban po. At wala nang buboto sa ating mga politiko.
Kasi po, mukhang nagkakaisa na po ang taong bayan. May isang papel na parating sa pamilya ng Duterte. Malaking laban sa kanila. Ito sa korte para mapalaya po ang ating dating Pangulo. Ayun ang lumabas. So, anong kalalabasan? Kalayaan. Okay, so doon po sa sinabi po ni Madam Psychic or Tarot Card Reader Makabayan, sabi niya, ginagawa daw ng lahat ng Duterte or ginagawa daw lahat ni Digong, makakauwi lang daw siya sa Pilipinas Makabayan. Handang-handa daw siya, tatalikuran po ang kanyang yaman Makabayan. Siguro, yun po ang dahilan kung bakit ibibinta daw yung kanilang property, mga bahay doon sa BGC McKinley Makabayan. Bakit? Kasi nga, napakamahal po ng talent fee ba yun? ng kanila pong attorney Makabayan, yun si Kaufman Makabayan, di ba napakamahal no na attorney na yun? Siguro, isa yun sa ibibinta nila, yung ari-arian nila doon sa BGC McKinley Makabayan. Siguro lang ha. Nasabi niya Makabayan, natawa ko doon sa sinabi niya na ang prediction niya ay makakauwi daw ito si Digong sa Pilipinas. Diba, sabi niya, ang kanyang prediction, hindi daw nagsisingaling yung psychic Makabayan. Makakauwi daw itong si Digong sa Pilipinas. Depende ho yan. At para hindi siya mabalikan Makabayan, at para hindi siya mabalikan, kasi siya po'y mababas dito kapag hindi yan mangyayari ang kanyang prediction. Ang ginawa niya, kasi nga diba, sabi niya na isang pirma na lang daw ang hinihintay para makakauwi itong si Digong. Kung sino man yun, hindi nila alam. Basta isang pirma lang daw ang hinintay Makabayan. Isang pirma at kaninong pirma naman yon na i-authorize ng taga-ICC Makabayan. Meron ba lang ganyan? Isang pirma lang makakauwi si Digong? Yan po'y lilitisin Ma'am Psychic. Lilitisin ho yan. At marami pong judge sa loob ng ICC, hindi po isa. Isa lang hintayin daw pang pirma para po makakalaya si Digong. Ano yan? Parang testament pa yan. Hey, nakatawa talaga eh. Tas para po hindi siya mabalikan, para po hindi siya mabawas Makabayan, kung sakaling hindi ito mangyayari, sabi niya, pero nagmamadali daw yung oras, dapat na kasi daw merong karamdaman itong si Digong, baka daw maabutan na siya sa kanyang sakit at baka matigi Makabayan. Hindi na makakauwi itong si Digong na buhay. Diba? Marunong talaga mag-isip eh, para hindi siya mabalikan sa una niyang sinabi Makabayan. Ang ginawa niya, meron siyang pangtakip dito, pang-rebat, na dahil daw sa kanyang karamdaman, dahil meron ng sakit sa Digong, baka hindi na siya makakalabas o makakauwi ng buhay Makabayan. Yun daw ang kalaban ni Digong. O diba? Marunong talaga mag-isip eh. Nakakatawa naman. So anyways Makabayan ko, well, itatago ko itong video na to at hintayin natin na ito ba ay mangyari or hindi Makabayan. At kapag mayroon pong mangyayari sa kanyang sinasabi, babalikan natin to. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Trinidad Lozano, Daga, Susana Castañares Dams. Hi to Lydia Malabed from Maine, USA. Riz Jornet Lumawad. Hi to Carmen Robertson, Lilian Olidan, Rain Hagibes, Liti Pocket. Nandiyan rin po si Testo Maliwan, Palpi JBR. Hi to Nida Ichhaka, Elmer Pinaranda, Maricres Hernandez. Nandiyan rin po si Iday, JRN, Jico Jerry Cabreros, Tiki Reyes. Hi to Milagros Banes, kasama rin po natin si Ning Elma, Joji Guzman, Mercy Calatrava, Mels Libiran, Liusel Rama. I-shoutout natin si Mens Nikaya, Niyaka Nolpes. Nandiyan rin po si Ivy Alfonso, Bibi Garcia, Ruben Basinga Salindong, Alicia Lee. I-shoutout natin si Ma'am Bren BF, Mones Doctorero, Daniel Galarpes, Hilda Baldomino Pita. Nandiyan rin po si Net G. Ortigas, Nida Ishihama, and hi to Charo Bolato. Okay, so Makabayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang lakas ko tuwing nanghihina ako. Ikaw ang gabay ko sa lahat ng mga pagsubok. Ikaw, Lord, yung kasama ko tuwing mag-isa ako. Tulungan po akong mas maging matibay sa lahat ng pagsubok. Thank you, Lord. Amen.
Didalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Hesus Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.